Ayan. So, malamig ang panahon, mga kapatid, kaya kailangan natin ng kayaka. Tama ba? Kasabi ang palad, mga kapatid, hindi lahat kay kayaka. Ayan. Sabi nga nila, pag malamig ang panahon, nanlalamig din ang pag-ibig ng iba. Pero pag nakikita ko sa Kuya Israel, hindi ho mainit ang pag-ibig. Nag-iinit pa nga. Ayan. Yung aking Kuya Israel na malapit na po kasal, maraming salamat sa Panginoon. Ay nakatagpo na ng kanyang mapapangasawa. Saan po? Bakit kaya hindi mo mayahanap sa water sweetener? Ano? Okay. Purihin at tuwalatin natin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat sa araw na ito ay umupa na ang baha. Umupa na yung galit ng panahon at kalikasan sa atin, mga kapatid. Ito mga nakaraang araw, galit na galit ang ulan. At marami, actually, hindi lang po yung iba, kundi may mga kapatiran tayo lumalapit sa akin upang magpapray. Sapagkat meron ng mga hindi nakakasimba dahil daw bumabog yun. At yung iba pa nga, ang sabi mga kapatid, ay natatakot sila, no? Instead na manalangin, nagkakaroon sila ng takot sa kanilang sarili, no? So ngayon, eto mga kapatid, sa panahon ngayon, dahil marami nang nanlalamig sa pananampalataya, bigatin mang i-waiter ng ating church o kahit yung bagong bautismo. Lalo na yung ating mga bagong bautismo ngayon, ha? Makinig po tayo, no, ha? Ang diablo, wala na ngayon sa computer shop, wala na sa mall, wala na sa bar, nasaan? Malay mo, katabi nyo. Tingin nga, wala dyan? Wala. O tayo anak ng Diyos. Amen? Amen. O pero ang Satanas o ang mga demonyo, wala po dun sa mga lugar kung saan maraming kasalanan. Pumupunta siya doon sa maraming nagpapakabanal. Kundi dito na sa ating loob ng ating iglesia. Kaya nga sabi ni Ellen White, maraming mga demonyo sa iglesia hanggang sa katapusan ng sanglibutan ito. Pero dapat bang mag-isod? Hindi mo. Bakit? Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay kung paano ang ating buhay ay dapat nakasentro lamang, hindi sa katabi at hindi sa likuran, kundi kay Kristo. No? May nagtanong na pastor sa akin, si Pastor Mike Entero ng Camarines Norte. Sabi niya, Brother Delmar, matagal na kitang pinapanood sa YouTube. Pero nung uubusan na ako ng title para sa crusade, lagi na lang Gospel and Health Seminar. Wala na pang ibang pangalan. Baka pwede mo matulungan. Hindi ko po inaasahan ang ating pastor ay lumapit sa akin at nagtanong ng isang bagay na gano'n. So, ako ay nag-isip at humingi ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit yung pastor na ito humihingi sa akin ng tulong? Hindi ko maintindihan, pero ang pastor kasi sa akin ay
lagpas ang kanyang kabulukan kaysa liman. No? Kaya, natanong ko sa aking sarili, bakit sa akin lumalaki? Alam niyo, tugon ko sa kanya, Pastor, di kaya, ito na lang, tanging kay Jesus. Di ba tayo mga kabataan? Tayo 27 pa lang ako. 27 pa lang ako. Pero mas mukhang bata sa akin talaga yung aking kaibigan at kapatid. Brother Jester, ano mas sekreto mo kapatid? Ayan. Ayan mga kapatid, no? Meron tayong kasabihan sa mga kabataan. Pauso nila, kanino ka lang? Sasabihin nila, kanino ka lang? Kay Kristo. Pagka kasi natanong minsan kanino ka lang din kung nasa boyfriend ko? Hindi naman sa Twitter ako, no? Pero dahil malamig ng panahon ngayon, ang laging kasama kaya ang kapiling yung ating minamahal. Masarap yan. Mas masarap yan sa nag-iinit na Milo at tinapay sa umaga. Yung may mag-good morning sa iyo, ingat ka lagi. Pero, mali na sabihin na nasabihin natin, halimbawa ako, bilang lalaki, sasabihin ko sa babae, sa'yo lang umiikot ang mundo. Hoy! Uy, Roland Sasabihin niya, ikaw lang ang aking mundo. Tapos pag nag-asawa, ibibigay ko sa iyo lahat ng bituin sa langit. Yun pala, pag susuntokin, makakakita ng bituin. Tapos pag nag-away, sasabihin, hindi ko kaya muna. Pag mag-break, ahanap ng bago, akala ko hindi ka mabubuhay nang wala ako. Bakit meron ka ng iba? Now, minsan kasi, sa ibang bagay na asento ang ating buhay. Sa gadget, sino mahilig mag-mobile legends? Anong rank na ninyo? Kaya na? Nagpupuyat ka mo yan? O yung nanonood ng Encantado yan? Sa ibang bagay na sinakasento ang ating buhay. Kaya minsan, mga kapatid, tayo'y nangihina sa pananampalataya dahil hindi natin naiisip para kanino ba tayo nabubuhay. At sabi ng talata, Roma 14:8, kung tayo'y nabubuhay sa Panginoon, kung tayo nabubuhay sa Panginoon, tayo nabubuhay. Sa madaling salita, ang buhay na ito ay hindi sa atin, hiram lamang natin ito. At ang ating buhay ay dapat nakasentro kay Jesus. Wala ng iba. Sapagkat lahat ng bagay na ito na ating tinatamasa, lahat galing sa Kanya. Mga kapatid, no? Kaya, ang ating buhay, kahit anong pagsubok, no? Sabi nga doon sa Biblia, mga kapatid, tayo'y magtayo ng bahay, yari sa bato. Hindi yung nagtayo ng bahay, nayari sa pawid, doon sa buhanginan, dumating ang bagyo, bumaha, umalon, winasak ang bahay. Ano ang dapat? Tayo'y magtayo ng bahay na bato. Sino ba yung bato? Ito na naman tayo. Nung ako'y Katoliko, sabi nila, sino ba yung bato? Si Pedro.
Sabi, paborito nila, di ba? Sabi nila, and I say to you and to Peter, you, Peter, sabi niya ngayon, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito. Hindi niya naman sinabi, itatayo ko sa ibabaw mo. Sabi niya, itatayo ko sa ibabaw nito. No? Sino may batutod? Si Kristo. Pagka ang ating pananampalataya nakatatag sa Panginoong Jesucristo, hindi tayo makikiba. Pero kung ang pananampalataya natin nakatingin lang tayo kay Brother Denmar, baka titisod kayo. Oh. Halimbawa, dahil umalis daw si Brother ganito, tiniwalag yung iglesia, no? Sabi niya, tiniwalag ko na ang 70 Adventist. So marami sa kanya mga tagasunod at mga naniniwala sa kanya, nangihinga na rin. Kasi ang kanilang pananampalataya, nakatatag doon sa taong yun. Dapat tayo, malaman natin, tayo nakasentro kay Jesus. Hindi po kanino man. Noon po si Brother Denmar, mga kapatid, tumingin ako sa aking pastor. Alam niyo po ang aking kwento, paulit-ulit ko na po kinikwento yan. Ako ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo at ako'y nagtampo sa aming pastor. Kaya ako umalis ako ng Seventh-day Adventist. Dahil ang aking pananampalataya nakatatag doon sa taong yun. Oh, may kakilala pa nga ako, vlogger, Bisaya yun ng vlogger, dahil napaka-arte ng mga babaeng Adventist. O, huwag kayo magreklamo, ako po yan. Dahil mga ang mga babaeng Adventist, binasted siya. Ano nangyari? Ayun, nag-Romano Katoliko. Nagtampo. Kasi nakatatanggap kanya pananampalataya doon sa babae. Kung hindi siya sasagutin ng babae, siya sa Adventist. Kaya buti na lang ako, ito ko nagliligaw eh. Pag nakakita ako ng maganda, may maganda ba dito? Ha? May maganda ba dito? Meron ko na. Marami. Yung totoo, ang mga anak ba ng Diyos ay magaganda. Amen? Ayun, dito lang sumagot, dito wala. So wala maganda dito ha? Bahala kayo. Ngayon mga kapatid, kung may isang katangian dapat taglayin ng bawat tagasunod ni Kristo, ito ay ang pagkasentro ng buhay sa ating Panginoon. Mayroon po tayong tatlong putos upang maging sentro ng ating buhay si Kristo. At yan ay mababasa natin sa Roma 11:36. Huwag nyo na basahin, kakantahin ko na lang. Kanta po yan eh. Nung ako'y Katoliko, kabisado ko yan, pinakanta ko yan. Nung Roma 11:36. Paano yan? Doxology yan eh. Sabi yan, sa pamamagitan ni Kristo, sa Kanya at para sa Kanya, ang lahat ng luwalhati ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan. Yan yung kanta doon sa aking dating pananampalataya. Totoo yan. Dahil upang tayo'y ang buhay natin ay maging sentro kay Jesus, tandaan niyo po ito. Number 1,
mamuhay para kay Kristo. Number 2, mamuhay kasama si Kristo. Number 3, mamuhay dahil kay Kristo. Tatlong bagay na yan, mga kapatid, magiging sentro ng ating buhay sa Jesus. Paano? No? May taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. No? Mayroon din namang nabubuhay para sa iba at nagbibis lang alipin ng kapwa. Ngunit, para sa ating mga tagasunod ni Jesus, tayo'y nabubuhay para kay Kristo. Hindi ito nangangahulugan tinatalikuran natin ang ating mga tungkulin o ano magawain, kundi ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin upang paparangalan si Kristo. So lahat ng bagay, at sabi ng Biblia ay sa Kanya, para sa Kanya. Kanino ba tayo nabubuhay? Para kay Kristo. Hindi natin iniiwanan ang buhay na ito kasi hindi natin kaya. Hindi na naman tayo. Kaya bang perpektuhin ng tao ang kondisyon ng Diyos para siya'y maging banal? Hindi. Bakit? Sapagkat, mga kapatid, ang isipan ng tao lagi na lang masama. Genesis 6:5. Therefore, ang tao hindi niya kayang sundin ang 10 utos. Sabi ng mga kumakaaway sa iglesia, wala nang 10 utos. Kasi hindi na nila kayang sundin ang 10 utos. Inalis ang 10 utos. Kautosan na lang daw ng pag-ibig. Tinanong ko, bawal pa rin pumatay. Bawal pa rin. Bawal pa rin magnakaw. Bawal pa rin. Bawal pa rin mga niya. Bawal pa rin. Kautosan na ng pag-ibig yun, hindi 10 utos. Sino niloko mo? Kaya dito, mga kapatid, hindi kayang sundin ng tao ang requirement ng Diyos. Kaya tayo, namumuhay tayo para kay Kristo, doon lang sa kakayahan natin. Hindi natin maaaring sabihin na tayo walang kasalanan sapagkat tinatayan natin ang ating sarili kung sasabihin natin hindi tayo kakasalanan. Kaya, tayo namumuhay doon lang sa kaya natin. Kasi hindi natin pwedeng alisin ang ating sarili at hindi natin kayang alisin ang ating sarili sa kondisyon na ito. Tanging ang Panginoon lamang ang makapag-aalis sa atin sa makasalanang kalikasan ito. Marami nagsasabi, mga kapatid, kaya natin sundin ang 10 utos sa tulong ni Kristo. Alright. Kaya daw natin sundin sa tulong ni Kristo. Paano ang tinutulungan ni Kristo? Ayaw hindi na ako magkasala. Paano daw ililigtas siya ni Kristo? Ganun ba ang doktrina ng Biblia? Kailangan malinis ka muna bago ka iligtas? Hindi ho. Ang sabi ni Jesus, naparito ko para sa mga makasalanan. Hindi para sa mga banal. Hindi nangangailangan ng magdadamot ang walang sakit, kundi yaong may sakit ang nangangailangan ng magdadamot. Totoo naman. Kasi kung ligtas na tayo, bakit ka pa nandito? No? So, hindi talagang kaya ng tao alisin ang kanyang sarili sa kalagayan ito. Hindi naman sa idinidiin natin ang kasalanan, mga kapatid. Itinataas lang natin ang kapangyarihan at magagawa ng Diyos sa ating buhay na tayo'y makasalanan. Tanggapin natin ito. Sapagkat kung hindi natin matatanggap na tayo'y makasalanan,
hindi na natin kailangan pa ng Kristo sa ating buhay. Sabi ng ating kausap na nakaraan, ang kautusan ay para sa makasalanan. Totoo yan. Unang Timoteo 1:9. Upang tayo maging ihatid kay Kristo. Galatia 3:24. Totoo yan. Hindi ako tumututog yan. Kaya yung mga nagsasabing walang kautusan, sino naghatid sa kanila kay Kristo? Yun ang magandang tanong. Kung walang kautusan, sino naghatid sa iyo sa ating Panginoong Jesucristo? Mahirap nyo? No? Kaya sabi sa awit 118 verse 17, hindi ako ang nabubuhay hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at magpapahayag ng mga gawa ng Panginoon. No? So, pagka tayo ay nabubuhay, sabi dito, tayo ay magpapahayag ng gawa ng Panginoon. Ibig sabihin, tanawin natin, Lord, mahina ako, kailangan kita. Yun lang naman po ang punong tulo eh. Lord, kailangan kita. Totoo po yan. Nakita po ninyo mga kapatid ngayon, kahit anong gawin ng tao, pigilan ang lahat ng kalamidad. Maglagay man siya ng blood control, maglagay man siya ng rechi, o maglagay man siya ng kahit ano. Hindi niya kayang pigilan pagka ang Diyos ang kumilos, mga kapatid. No? Kahit yung panahon ng COVID, nagtagal tayo ng 3 taon. Bagaman maraming eksperimentong ginawa ang tao, may nagawa ba ang tao? Kung hindi dahil sa habag ng Panginoon, wala tayo dito. Baka online pa rin tayo hanggang ngayon, mga kapatid, dahil sa pandemya. Pero salamat sa Panginoon, ginawa niya tayo ng paraan upang tayo makapanambahan sa Kanya sa araw na ito. No? Ikalawa, una, tandaan, mamuhay para kay Kristo. Ikalawa, mamuhay na kasama si Kristo. Mga kapatid, ramdam niyo ba sa inyong buhay na kasama niyo ang ating Panginoon sa Kristo? Kasama ko ba natin ang ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid? Amen? Ayan. Mabuti naman, kasama pa po natin ang Panginoon sa ating buhay. Kasi baka mamaya, katulad din tayo ng iba. Pagkagising sa umaga, huwag niyo pong itanggi ito. Titingin, ilan na ang views, ilan na ang likes, ilan na ang comment sa post ko. Tama? Ano ang dapat unang hinahawakan ng tao pagkagising? Cellphone ba agad? Hindi cellphone. Mag-pray. Kasi baka makatulad tayo sa iba na, ano nangyayari? Pagkagising sa umaga, cellphone. Anong oras na? Titingin sa Facebook. No? Tapos, ang gagawin, pag-aalmusal, aalis sa bahay, magtatrabaho, pagbalik, gano'n na naman. Kain, matutulog, tapos kinabukasan doon ulit. Wala nang puwang ang Diyos sa buhay. No? Ano ang nangyari? Doon sa tao na hindi kasama si Kristo, wala. Isipin ninyo ito, mga kapatid. No? Yung tao walang Kristo, kahit ako, nung ako yung malis ng Adventist, sobrang lungkot ko. Bakit? Walang Kristo sa buhay ko. No?
Sabi sa akin ni Kuya Jezreel nung makita kami, doon sa Quiapo. Sabi niya, Kako, nakita niya daw malungkot ako. Parang hindi daw ako masaya sa ginagawa ko. Hindi mo ba tinanong kung totoo yung sinasabi mo? Totoo yun. Kasi, no, ginagawa ko, pinagtatatong ko ako ng Catholic, tapos sila naman ang away sa akin. Oh? Isipin niyo yun, pinagtatatong ko sila ang away sa akin. Sino pa bang hindi masaya doon? Kaya hindi ko piling na kasama ko si Kristo kasi walang pag-ibig. Kapatid sa kapatid, papatulan ko, tandaan natin, ang pag-ibig, mga kapatid, hindi nagsasalita sa kapatid. Di man lamang kung dapat mo siyang itama, sasabihan mo talaga kapatid yung pag-ibig. No? So, hindi naman tayo nabubuhay sa deklarasyon ng salita, mga kapatid, kundi mula sa puso at bumubukal ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos dahil namumuhay tayong walang takot at pangamba. Na kahit anong panahon at dumating, hindi tayo natatakot dahil kasama natin si Jesus. Amen? Sabi dito, mamuhay na kasama si Kristo. Gusto niyo ba kasama? Maging kasama na natin ang Panginoon. Gusto niyo na? O sige, uulitin ko yung tanong ko dati. Sino gustong mauna sa langit? Okay, wala? Alam ko ba gusto niyo? Ayaw nyo? Sabi nyo, gusto nyo mamuhay kasama si Kristo, ngayon ayaw nyo. Ano ba yan? Paano pumasahe? Huwag ka mag-alala kapatid. Sumakay ka lang ng jeep, pamuntang van, road to heaven na. Dahil sa bilis, para lumilipad. Galatians 2:20. Sabi nito, namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Mga kapatid, tayo anya ay nabubuhay, no? Nabubuhay at ang buhay na ito ay buhay ng Panginoon dahil tayo ay namatay na. Ipinako na natin yung ating dating sarili. Huwag na tayong bumalik doon. Kung dati, sugarol ka, kailangan iniwan mo na yun. Kung dati, palasagot ka sa magulang, iwanan mo na yun. Kasi tayo, mula nang tayo tumanggap sa Panginoon, pinipilit natin na magbagong buhay ang tularan ng ating Panginoon. No? So, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi nabubuhay tayo para kay Kristo at ang pananampalataya natin ay pananampalataya ng Panginoon. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, hindi tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kasi kahit yung pananampalataya natin, hindi siya meritorious. Dahil hindi yan galing sa atin. Galing yan sa anak ng Diyos na umibig sa atin. Kaya dito yung makikita natin, kahit sa fundamental beliefs natin, even the response doon sa biyaya ng Diyos, hindi nanggaling sa atin, kundi regalo ng Diyos sa atin. Ano?
Regalo ng Diyos sa atin, kaya wala tayong may pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. No? Wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon dahil wala tayong bahagi sa ginawang pag-ibig ng Diyos sa atin na siyang namatay para sa ating mga kasalanan. No? Pangatlo, ano yung pangatlo natin? Mamuhay, no, ng dahil kay Kristo. So, lubos natin pinapanaligan, hindi katapusan ng buhay at kamatayan, kundi pasimula pa lamang ng kaganapan sa piling ng Diyos pagpakailangan. Ang sabi sa Pilipos 1:21, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Yan. Natandaan niyo yung aking sinabi kanina? Yung mag-girlfriend, mag-boyfriend, minsan nagbubulahan, sabi niya. Sabi ng lalaki, ikaw ang buhay ko. Wow! Ang tamis na. Ikaw ang buhay ko. Mamamatay ako pag wala ka. Bakit kaya ex ko? Ano yung buhay pa? Nandun o sa Muntinlupa. Muntinlupa Adventist Church. No? Naging AY leader siya ng dahil sa akin. Kung hindi ako naglambing sa elder, nagawin sa AY leader. Hindi rin siya nagkaroon ng trabaho kung hindi ko ginamit ang kontak ko. No? Bilisan na ako nilipad mula Manila to Surigao, Del Norte, para ligawan yung tatay niya. Kasi, akala ko siya buhay ko eh. Sa kanya umiikot ang mundo ko. Gumuho pa lang mundo ko nung ako'y masaktan. Kaya hindi na ako umulit, nakakadala. No? Nakakadala. Kaya sabi nito, Pilipos 1:21, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay. Kaya may nagtatanong, Brother Lemmer, bakit sa dami ng churches sa pinuntahan mo, wala ka pa napili? Kasi kontento na ako kay Kristo. Amen? Sabi ng talata sa awit, iwanan man ako ng lahat, hindi ako iiwan ng Panginoon. No? Isipin niyo mga kapatid, wala akong kakilala sa Hillsview. Wala akong care group. Bakit? Kung saan po ako nangangaroon eh. Wala akong specific na local church na inatendan. Hindi ko katulad ninyo, meron yung community dito, ako wala. Walang pastor na magdadalaw sa akin. Walang elder na mag-aasikaso sa akin. Lahat ay sa tulong ng Panginoon. No? Kaya dito, masasabi ko mga kapatid, si Kristo ang aking buhay. No? Dalangin ko mga kapatid sa inyo, gayon din, si Kristo ang inyong buhay. Si Kristo ang ating ipinamumuhay, hindi ang ating mga sarili. No? At bilang panghuli, ito panghuli mga kapatid. Ang sabi ng Josue, ito yung ating sinasabi kanina. Ang sabi ni Joshua, okay, ang sabi nito ni Joshua, sabi niya dito, no? Sabi ng Panginoon, choose whom you serve today. Ano ang sagot ni Joshua? Ang sagot niya, mga kapatid, as for me and my household,
I will serve the Lord. Ngayon mga kapatid, ang ating bagong presidente sa General Conference ay nananawagan sa pagpugod sa misyon, pagpapalaganap ng ebanghelyo sa mga hindi pa naaabot. No? Dito mga kapatid, pipiliin natin kung kanino tayo nabubuhay. Kung para kay Kristo na ating Panginoon o para sa ating sarili. Minsan kasi, kapitbahay na natin, hindi pa natin kayang lapitan. Kaibigan na lang natin, hindi pa natin kayang lapitan. Mga kapatid, pagdating ng Panginoon, ipagsusulit natin ang lahat ng ito. Na pagsisisihan natin, bakit hindi ko siya nilapitan? Napahamak tuloy siya, hindi ko siya nakasama. No? So, tama ba ako, Elder? No? Meron tayo crusade kayo. Magkakaroon mo kayo ng crusade. At dahil ang ating pinag-aaralan, ang ating buhay nakasentro kay Jesus, kung ang ating buhay ay nakasentro kay Jesus, dapat din ang mamutawi at mamuhay sa ating puso't isipan ay ang aral ni Jesus na pag-ibig sa kapwa. No? Kaya ang malaking tanong dito, mga kapatid, handa ba tayo maging ilaw sa ibang tao at ipakita ang pag-ibig ng Diyos doon sa ating mga aabutin na mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, handa ba tayo magpagapit sa Panginoon? Yan ay kung nakasentro kay Kristo ang ating buhay. Bago tayo magtapos, ang aming katanungan mga kapatid, simple lang ho. Natitiyak ba natin na ang ating buhay ay nakasentro tanging lamang kay Jesus? Nakasentro lang ba kay Jesus ang ating buhay? O may iba tayong reservation? May ibang pinagdaraanan ng ating puso't isipan. Tandaan natin, ang hinihingi ng Panginoon, ibigin mo siya ng buong puso at kaluluwa. Buong isip, buong puso, mga kapatid, at buong pagkatao. Wala kakat. Kaya hindi ako nag-girlfriend, ayaw ko pinakati si Kristo. So, mga kapatid, nawa yung ating buhay ay ating pagnilayan. Kasi sa mga nangyayari sa panahon ito, napakahalaga na hindi natin ilagay ang ating pananampalataya sa isang bagay o sa isang tao na hindi makatitiyak ng ating kaligtasan. Dapat nakatuon lang parating kay Kristo. Kasi sabi nga niya, mga kapatid, kung wala ako, ang ating Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya anong dapat natin gawin? At sabi ng talata 1:15, kung kayo'y nananatili sa akin. Kung kayo'y mananatili sa akin, may buhay tayong walang hanggan sa ating Panginoon Kristo. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Pero kung tayo bumitaw, mawawala yung pangako ng Panginoon sa atin. Kaya nga ngayon, ang panawagan natin, mga kapatid, lalo na sa ating sarili,
magtiis. Ang magtiis hanggang O, kita nyo, pangalawang beses ko na dito, hindi nyo kapalik, kabisado. Ang magtiis hanggang mali. Hindi nyo kabisado talaga, no? Ang magtiis hanggang closing prayer ng AY siyang maliligtas. Adventist, di ba? Sabbath school, divine service, AY. O, hindi, wala pero. Ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kaya muli po, kayo po ay aming iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon. Alam ko rin namin sasabihin, patuloy natin sa palatayanan na si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling babalik sa wakas na panahon. Kaya mga kapatid, tayo maghanda na dahil si Kristo na ating Panginoon tagapagligtas ay malapit na dumating. At ang ating buhay nakasentro tanging lamang kay Jesus, mga kapatid. No, muli po, mga kapatid, ang inyong pumalito lingkod, Brother Delmar Santiago, bumabati po sa inyo ng Happy Sabbath and ipapa-advance ko na. Ngayon po ipapakisuyo sa inyo at ipaglalambing right after the Sabbath, mamaya sa sunset, by 7 p.m. Meron tayong discussion with Baptist patungkol sa one save, always save na lagi na lang always. Alam niyo always? One save, always save. Hindi one save, always save. One save, always save. Kaya yun, yung panalangin nyo po yan, isama natin sa panalangin, mga kapatid, para sa may maliwanagan na at maging kasama natin sa pananampalataya nito dahil ng Kristo na ating Panginoon pinintay natin, malapit na tumating. Muli po, maraming salamat at nagpapasalamat ako kay Elder Rodmar sa kanyang pag-imbita sa akin. Sana hindi ito ang una at muli, mga kapatid. Isama po sa atin.